Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong statement na sinabi ni Robin Padilla sa mga kabataan na sinabi niya, weak kayo. Hindi ko alam talaga kung saan nakukuha nitong senador na to, itong senador na to, yung kanyang talino na okay lang sa kanya sabihin yung mga kabataan natin na weak at hindi sila iyakin. Itong tao na 'to hindi daw sila iyakin nung panahon nila. Grabe 'no? Bilib na bilib talaga ako kay Robin Padilla at, hindi talaga matatawaran yung kanyang katalinuhan, dito sa, mental health ng ating bansa. So panoorin natin 'to guys, ayon sa, YouTube, okay. Hindi daw siya iyakin, So, we'll see. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. Siyempre meron. Maraming magagalit sa mokong na 'to. You are weak. Oh, 'di ba? Straight face na tinawag kayong mga kabataan na weak. Ano ba yung saan kaya hinuhugot ni Robin Padilla ito? Oh, sige tuloy natin. Hindi kayo katulad nung panahon namin. Okay. Hindi. Ulit. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Hindi siya iyakin. Diba? Alam niya ba? Alam ba ni Robin Padilla yung mga kabataan, ibang kabataan na katulad niya sa iba't ibang panig na bansa? Hindi ba lahat ng tao ay iyakin? Lahat ng mga tao na sa henerasyon niya ay hindi iyakin. Saan kaya nakuha ng taong itong ganong pag-iisip? Kaya tanong niyo guys. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, baka hindi ka talaga nag-aral ng mabuti, kaya hindi mo alam yung depression. At nasa pelikula siya. 'Di ba? Batang-bata siya, nasa pelikula siya. Guys. So wala sa bokabularyo nitong tao na 'to ang salitang depression. Kaya, ewan ko kung naranasan niya bang umiyak? Oh, sige. batang maliit sasabihin, I'm depressed. Magulo. Ito po yung Children's Safety in Social Media Act. Ito po ay napakahalaga. Children's Social Media Act. Tapos babanatan mo yung kabataan na weak. Tapos magpapasa ka ng ganitong kumbaga gusto mong i-ano tong batas na to para protektahan ang mga kabataan. Pero ikaw mismo na senador, ikaw mismo yung sumisira at tumitira sa mga kabataan sa napakaganda mong statement na weak ang mga kabataan. Kaya saludo, Robin Padilla. Dahil narinig niyo po kanina, nabanggit na po ni Senator Idol Raffy Tulfo, yung mga patungkol po sa mga bata na nasa cyberbullying at yung iba, meron na po siyang nabanggit na 7 bata na nagpakamatay pero mas marami pa po doon. At hindi lang po yan. Marami na pong mga bansa na sa kanilang palagay ay hindi na po nakakatulong ang social media sa mga batang ito. Nandiyan po ang bansang Australia. Okay. So kung titignan at iisipin nyo guys, noong panahon ni Robin Padilla, nung kabataan niya, meron na bang social media? Wala, di ba? So, ang palagi nangyayari siguro,
sa katulad ko, wala 1990s. From 1991 hanggang 1999, yung kabataan ko, siyempre, naglalaro kasama ng kaibigan, hanggang kung pwede lang from umaga hanggang hapon, 'di ba? At hindi ko talaga, well, there were times na hindi naman masaya sa mga several reasons. Pero siyempre meron ding mga moments na masaya nung kabataan ko, okay? So, malayong-malayo talaga kung iisipin mo in terms of depression ng nakukuha ng mga kabataan ngayon dahil sa social media, sa online bullying, at hindi pa hindi hindi pa dito pinag-uusapan yung bullying sa school. Kasi kahit sabihin na natin na merong yung eskwelahan nagpapatupad ng ah, walang bullying doon sa school. Pero meron pa ding chance na mangyari yung pagbubully not only from school, outside of school. Kahit nga sa pamilya eh. Sa sa pamilya merong pa ring pangbubully, 'di ba? So it depends on sa family kasi minsan eh ang gagawin ng isang pamilya, for example, isang kuya, eh yung kanyang kababatang kapatid ay sasabihan ng iba't ibang pangalan, tapos tatawa, natural yung harutan, pero yung bully, that would be different, 'di ba? So hindi lang 'yan nangyayari in social media, but in other spaces. Okay? Pero pag sinabi bang ni Robin Padilla na weak ang kabataan nung ngayon, ito, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung weak na matanda itong si Robin Padilla nang kunin si Rodrigo Duterte. Ito, pakita ko sa inyo, ha? Yan, kita niyo yan? Dito, panoorin natin. Sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po, buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos. At Saan siya pumunta? So kung umiyak si Robin Padilla dito sa Senate hearing na ito, pwede ba natin sabihin na isa siyang weak na tao? Weak na matanda? Weak na adult? Kayo na guys maghusga kung itong tao na to, itong senador na to, si Robin Padilla, ay deserve ng kabataan. At definitely matatandaan to ng mga kabataan kasi sila ang boboto sa 2028 election. So dapat nakaukit sa mga pag-iisip ng kabataan, hindi lang kabataan, pati na tayo, mga adults, na hindi na dapat iboto tong traidor na senador na to, si Robin Padilla. Okay? So yan guys. So kung meron po kayong suggestion, comments sa ating video, especially kay Robin Padilla na isa ring weak, okay? Paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po itong video, paki-hit ng like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.